Isa rin ba kayo sa mga hindi masyadong naniniwala sa mga aswang hanggang sa kayo na mismo ang makakita nito? Hello everyone! Welcome back to my channel. Bago po natin basahin, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Ngayon, simulan na po natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Gusto ko lang pong i-share itong karanasan ko nung ipinagbubuntis ko pa lang ang panganay ko. Naisip na naming magsama na ng partner ko kaya naghanap kami ng matitirhan. Sa awa naman ng Diyos ay nakahanap nga kami ng komportable at maaliwalas na apartment. Sobrang saya namin ng partner ko nung nakita namin ang apartment na iyon. Bukod kasi sa mababait ang mga kalapit-bahay, malapit din sa workplace ko ang apartment. Isa po akong office worker at dahil malapit lang ang tinitirhan namin sa office ay nilalakad ko na lang po ito. Una, wala namang problema. Papasok ako ng 1 p.m, uuwi ng 9 p.m. Pero nagbago lahat yung nang may biglang usap-usapan na may aswang daw na gumagala kapag gabi at inaaswang daw ang kapitbahay naming buntis. Una, wala lang sa akin iyon kasi unang sa lahat, matanda na ako para pagka-interesan ng aswang kasi sa pagkakaalam ko, buntis lang ang inaaswang nila. Itong time po kasi na to ay hindi ko pa po alam na buntis ako, kaya naman dinedma ko na lang. Pero isang araw, nag-overtime yung partner ko, kaya naman hindi niya ako masusundo. Umuwi po akong mag-isa. Tamang cellphone lang habang naglalakad, pero maya-maya, parang may maririnig akong tawa na maliit. Alam mo yung tawa na parang kinikiliti? Ganon na ganon po ang tunog. Ang nakakailabot pa ay wala naman pong ibang tao o bahay sa daan. Mga saradong tindahan na lang at mga lamppost ang nadaraanan ko. Binilisan ko po ang hakbang ko kasi nga medyo natatakot na ako. Hindi pa rin po tumutugil yung mahinang tawa, kaya naman tumigil ako at lumingon sa likod ko nang may maramdamang nakatingin sa akin. Doon sa ilalim ng lamppost, may isang babaeng nakatayo. Alam ko pong babae ito dahil sa figura nito. Mahaba ang buhok nitong gulo-gulo at nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Nakanganga ito kaya kita ang maraming pangil sa bibig niya. At ang ipinagtataka ko pa po ay ang paa niya na hindi nakatungtong sa lupa. Para po itong nakalutang. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig nung nakita ko ito, kaya naman tumakbo ako ng mabilis at hindi na lumingon pa. Nung dumating ako sa apartment, ay agad kong tinawagan ang partner ko. Nanginginig pa po ako nito at umiiyak, kaya dali-dali namang umuwi ang partner ko galing trabaho. Fast forward po, ilang days matapos ang nangyari na iyon, ay sumasama po ang pakiramdam ko. Panay suka po ako at palaging sumasakit ang tiyan. Kaya naman naisipan po ng partner ko na magpa-check up na sa doktor at nalaman nga po namin na buntis po pala ako. Nagulat po ako noon at na-realize po na kaya siguro ako sinundan ng aswang na iyon ay dahil buntis ako. At dahil sa magandang balita ng doktor ay agad po kaming lumipat ng bahay dahil magiging family of 3 na po kami. At para na rin po makaiwas sa panganib dulot ng aswang na iyon. Sa ngayon po, maayos na po kaming namumuhay ng pamilya ko. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko pa rin ang pangyayaring iyon, ay nangingilabot pa rin ako. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat kung mai-air niyo man ang kwentong ito. At salamat din sa lahat ng nakikinig.